morning! We are on our fourth leg of our North Loop, and today is December 28 and nasa Patapat Viaduct tayo ngayon, and nag-stop over lang tayo dito bilang this is a famous spot here in Pagudpud, Ilocos Norte. We are going to Tugigaraw now, and actually hindi ko na alam kung gaano kahaba itong Patapat Viaduct, but parang 3 times na namin nakapunta dito sa Patapat Viaduct, and it's still a nice engineering feat here in the Philippines, and napakaganda niyang puntahan lalo sa umaga kasi walang katao-tao. And ang ganda niya kasi pag nag-curve siya, tingnan niyo yun. Pag nag-curve siya, ang ganda niyang tignan. Yan, nag-picture lang sila. So we are now entering the northern most part of the mainland Luzon. And in around 6 hours, makakapunta tayo ng Tugigaraw. So 6 hours yan kasi meron tayong mga stopover along the way. So today, we'll just, it's going to be parang travel day ngayon, going to Tugigaraw. We'll just vlog all the stopovers. And hindi pa kami nag-breakfast actually, guys. So naghahanap kami ng kakainan namin along the way. At ito talaga, guys, yung nasasad kami. Kasi ang mahal-mahal talaga ng mga kainan dito. Yung may nakita lang kami parang karinderya sa daan. Alam nyo ba yung silog nila? 150. Kasi yung ulam nilang parang 120. Wala pang rice yun So sabi ko parang medyo mahal. Kaya hanap tayo ng iba. Kasi nakakasad kasi sa Pilipinas kapag ang mahal-mahal ng tinda. Kaya napa-atras kaming lahat So hanap na lang tayo na medyo affordable na breakfast area. Anyway, let's just appreciate Patapat Viaduct. Kaya mas maganda pala dito, tingnan niya. Appreciate natin itong Patapat Viaduct before we go. It's pa lang naman, 6:33 AM, aga-aga. Nasa Amuling, Cagayan na kami. I think next na natin yung Tugigaraw. And nag-stop over lang kami for a quick CR break dito sa Petron. And then mag-i-snacks muna dahil mga 45 minutes pa yung biyahe. So mag-lunch muna kami before we check in. So iyan yung stop, Amuling Municipal Hall. So meron lang mga road closure, pero meron namang alternative road, lalo dun sa may bridge kanina, but passable naman siya. Wag lang kayo matsyempohan na kayo yung stop. So yung ulan dito pa ulan-ulan, tas iinit, ganyan. Ngayon medyo maaraw sana nga magtuloy-tuloy yung araw para makapag-callow cave tayo.
po yung ano, no, na 180. Ayan. Ano po na kayo ba? Mas malaki. Yung 120 malaki. Ay, maliit. Picturean mo na dito. Ayaw, baka. Natin ngayon ang pansit dito sa Piolos Pansiteria here in Tuguegarao. Lechon ng wala. So, ito siya. Ito yung ating food. This is 180 pesos. Marami naman silang selection dito. Ito lang pinili natin yung pinakamahal na. Total, first time naman natin dito. Well, not yung first time sa Tuguegarao, but this is our first time here in Piolos Carinderia, Pansiteria. Okay. Pamuna natin ng as is yung pansit. Diba? Hindi ko nakakain. Dapat talaga meron siyang sauce. Which is yung toyo and sibuyas. Sarap, no? Sarap. Sarap pag may ano, may toyo's ano na to. Pero mura to ah. Sarap. Kaya ako bumabalik sa ano. Mura siya kasi. Medyo na lang siya, dead din lang siya. Kasi ang daming mga tangito, mga lechon, ganyan. Chicharon bulaklak. Overall, good. Hi guys! Dito na kayo ngayon sa Tuguegarao. Yeah. So nakapag-check-in na tayo dito sa ating hotel sa Angel Caritan Building. So here in, this is not the center of Tuguegarao, but nasa ano siya, malapit lang siya sa SM Cagayan or Tuguegarao. Hindi ko alam na meron palang SM dito sa sa Tuguegarao. And mabilis lang kami dito mag-check parang overnight lang kasi nga tomorrow gonna go to Kasiguran. And share ko para sa inyo guys, yung pansit batil patong tinake out namin kasi naumay kami. Kita naman kayo na punong-puno ng recados yung pansit namin. Merong lechon kawali, merong Shanghai, merong para may mga pilitong baboy pa doon. Merong, ano ba yun, yung chicharon bulaklak. So, ang dami. So, naumay kami talaga nung kinakain na namin siya and we decided to take it out. At palang in-order namin isa lang sa bawat couple kasi marami yung serving niya sa totoo lang. So kayo guys, pag order kayo, orderin niyo yung super special pero maghati na lang kayo kung mag-asawa kayo o magkapatid kayo or magkaibigan kayo kasi ang dami talaga niya. Unless sobrang gutom nyo and mataas talaga yung appetite ninyo. And okay, masarap naman siya, malasa naman. We just found it very very sinful, yes, and very oily. Yung pansit batil patong, pero masarap siya. Ganun naman yung mga sinful na food, di ba? Masasarap. Anyway, so yun lang yung siguro last na muna namin yung pansit batil patong. Kasi nga, tonight, baka mag-SM lang kami, mamimili kami ng supplies for our tomorrow's trip. Kasi tomorrow, mahaba-haba yung trip. Mga 8 hours yung biyahe from Tuguegarao to Kasiguran. And then, ano oras na ba? It's 2:05. Lalabas kami ng 3:30 para magkapahinga lang kami ng mga 1 hour and 30 minutes. Punta kami ng Calao Cave. Tapos punta kami sa city center, doon sa church, doon sa park nila. And then, mag-SM kami para mamili ng mga gamit. So, ito palang hotel na to, itong room namin, 1,300 pesos per night to. Yung kabilang room, yung room nila, kasi yung nakuha naming room, isang good for 2, saka isang good for 6 na may mga bunk bed. Yung may mga bunk bed, siya, parang 2,500 ang per night siya. Good for 6 person na siya. So, kinuha ko isang good for 2 saka isang good for 6 kasi mga bata naman yung kasama nila. So, sila muna yung magkakasama kami nila, nahiwalay na muna kami. For one night lang naman, sa katutulugan lang namin to. So, okay naman yung aming hotel. Pakita mo quick room tour lang dito sa Angel's Caritan. So, nakita nyo na yung facade kanina. Tapos, pag pumasok kayo, very straightforward naman. Pag pumasok nyo, parang bahay nga lang siya actually. Reception, mga room. Tapos yung room sa may gilid, parang staff house. Pag akit mo, mga room na. Pero siya, parang bago. Modern yung style ng hotel na to. And mukhang bagong gawa siya.
So, pakita ko lang yung room namin ng mabilis. So, ito sila na nag-work. Yan, nag-work siya. So, pagpasok mo, yan, merong keycard, ganyan. So, ito na agad yung bed. Tapos may pa-painting sila. Tapos may sofa bed. Tapos medyo strict sila kasi yung mga bata parang gusto dito matulog. Tapos nung narinig nung staff, parang tinanong kami, ilan po yung matutulog dito, ganyan. Pero mabait naman, nagpalabiro naman. Siguro yun lang talaga yung rule nila. Tapos, I think may abang dito na saksakan para sa TV, pero walang TV. Yan, merong aircon na maingay. Hindi siya inverter. Hindi rin siya yung tahimik na aircon. Tapos, toilet na. Ayan, ito na yung to. Very straightforward din. May bidet naman. Baliktad lang yung bidet. Nandito yung, tas nandun yung pinaka-faucet niya. Tapos, merong hot and cold shower supposedly. Pero hindi ko pa alam kung gumagana yung hot and cold shower na yan. Pero yun, so kung tutulugan nyo lang to din sa Tugigaraw, I think this is okay na, no? For 1,300 pesos. Tapos unlimited na yung coffee nila. Wala silang breakfast na kasama sa 1,300. But, nagsaserve sila, mga 120, 130 pesos yung mga silog-silog nila. So, ayun lang muna. So, tulog muna tayo. Tapos mamaya pumunta tayo sa Hollow Cave and doon sa St. Paul Cathedral ata yung tawag doon dito sa Tugigaraw. Okay guys, so see you in a bit. Andito na tayo ngayon sa Hollow Cave. So nakatulog ako ng mga 30 minutes. So bumiyahe agad tayo dito kasi hanggang alas 6 lang yata ito. Hindi ko alam kung baka pasukin pa kami. So check natin ha. So ito na yung entrance ng Hollow Cave. Sa picture tayo dito mamaya. Sa signage. So dito tayo. No guide caving. Ano kaya yun? No guide, no caving. Meron silang regular adult 100. Additional fee, hot 20, parking 45. Tour guide, voluntary amount. Okay. Hello po. Sige po. Kasama niyo po. Meron po. Ano po kami? 8. 6 na adult, 2 pong bata. 12 years old and below po. Sir, pang-register na lang po kahit isang pangalan. 30 na ba ngayon? 29 po. Pero para bukas na po yung collection po namin. Okay. Okay. Alternate kasi kami na. Lahat po, isusot ko Kahit lang. isang pangalan Isa na na lang lang po. Kung ilan po kami? Hindi po. Address mo muna sir. Address. Manila na lang. Manila. Tapos Ako po. na lang po sir. Okay. Bali ilan po yung regular po sir? 6 po yung adult. Tapos, Yung 7 years below po, free na po. 7 years and below. Okay. So, si Luffy, 5. ayan, free pa siya. Si Bali Ellie, 6 adults lang po. Opo. si Ellie. Ilan taon si Ellie? 8. So, 7 adult. Tapos isang bata. 795 po sir. 12. 445 po yung parking fee. Actually, ma'am, smell something na kasi. Kasi overused na po kanina. Overused na. Okay. So, si Kuya Gary ang aming guide for today's tour. Sir, can I take a group picture first before going to Callow Cave. tawag po natin Calao Cave kasi na-derive dun sa ibon na Calao bird sir, ma'am. Saan po? May calaw bird dyan. Calao Actually, bird. ma'am, that kind of bird, ma'am, wala na tayong makikita dun sa lower part po ng Sierra Madre Mountain kasi before din, sir, ma'am, parang hinahunting din sila or hinuhuli po. And then, that kind of bird, ma'am, nasa center na ngayon sila ng upper part of Sierra Madre Mountain. At least meron pa rin. Yes, sir. So, dito naman sa Peña Blanca po, ma'am, sir, meron po kami dito more than 300 plus kids, sir, along Peña Blanca area. So, katulad po na sa likod mo, sir, isang cave din ito.
Kung saan din dito dati ma'am, nakukuha yung laway ng ibon. Yung pugad ng ibon ma'am na balin sa sayaw. Meron din dito. Po, ma'am, Hanggang ngayon, meron pa? yes po ma'am, kaso lang that kind of bird ma'am, mga endangered species na rin po sila. Kasi before din sir, kinukuha yung nest ma'am, tapos tinatapon lang itlog po ma'am. Na dito po sa Peña Blanca, almost 20k 1 kilo. And then pag finished product po siya, umabot siyang 25 or 30k 1 kilo. Mahal talaga yun. Mahirap kasi i-harvest. So yung exit din nito ma'am is going to river po. Oily. Tapos yung extension niya going to up. Yun. So this way po tayo ma'am sir. Alright, ito na ang start ng ating 1,184 steps. So, ang tamang pronunciation daw pala ng cave na to ay Kalaw Cave, hindi Kalaw Cave. Kalaw. Sabihin, magkaano siya, magkahiwalay na syllable, Kalaw Cave. So, stop muna ako mag-vlog dahil baka mas lalo kong hingalin pagkasalta ako ng salita. Kasi tingnan nyo, oh. Taas, nasa ano pa lang tayo? 50. O, break sa 50. Break sa 50. Yes ma'am. Pag pagod kayo ma'am, pwede po kayong maupo ma'am. Pwede magpahinga ma'am pero bawal sumuko. Ares muna! Paunahin natin. Ang ganda ng river, ang linaw, oh. Palawan. Ang linis ng tubig, oh. I'm gonna go already. Minalungaw na. I'm gonna go already. Sa Bulacan. Oo nga. Ay, minalungaw sa Bulacan. Pahinga muna kayo. Careful lang tayo kasi sisingin na. Ito na tayo, guys, sa buwangan ng kuweba. So, meron siyang marker, oh. Yung phone mo. Ayan, oh. Kaso di ko mabasa. Wait lang. Sir, group picture muna kayo dito sa Ito po. So, ito na siya. Tara, come on, picture mo. Picture, guys. kumbaga declared din na dead king na po siya or patay na kuweba na po siya sir kasi before din pumapasok po sila dito na walang kasamang tour guide tapos ginagawa po nila Oh, I know it's where the means. That's a so hinawakan yung mga limestone din po so isang dahilan din bakit namamatay din yung mga limestone dahil din sa mga oily o pawis po ng kamay What's limestone? so avoid touching din sana sila before kasi lang allowed lang sila noon na walang tour guide po okay so papasok po tayo sir Be careful nga madalas. Careful. Natural skylight. So ito yung first chamber din ma'am. Kung saan din dito nahukay or natagpuan yung pinakamatandang buto ng tao na tinatawag po natin ngayon na Homo luzenensis po sir. Or tinatawag din namin silang ubag po. Kumbaga yung ubag ma'am sir, sila po yung first Filipino tribe na dito po nakatira sa Cueva. Kaso lang yung butong nahukay dito sir nakadisplay na rin ngayon sa National Museum sa Manila na umaabot din ngayon ng 134,000 years old. Sir, papasok po tayo sa may second chamber kaso lang yung way natin going to second chamber medyo madulas lang po sir. That's why be careful lang tayo lalong-lalo sa mga clinic. Pero ngayon sir, sometimes na lang po pag Sunday. Pag Sunday. Para sa abatan. Dito. So dito rin ginanap yung Filipino movie nila Bea and John Lloyd po. Yung The Mistress po sir ma'am. Ayan. Even din yung batang tour guide na si Santino or si Zaijan Hanarelli po. Anong ginawa niya dito? Kumbaga kasama din naming tour guide sir na na-feature po sa MMK sir. Okay. Si Yung, Andoy. oo, yung sikat na bata. Oo. Asan na yun ngayon? Nasa ibang bansa na rin sir. Talaga? Kumbaga doon na rin siya nakapag hanap ng magandang trabaho. Ayan sir ma'am, pag look up din natin ito yung first skylight din ng cave na meron din siyang malalim ng 162 feet mula sa taas hanggang dito sa baba po sir. So pag nandito tayo sa loob ng cave sir, tawag sa kanya skylight. Pero pag nasa top tayo ng bundok tapos tumingin sa baba, tawag naman doon sinkhole po. Sinkhole. Other term of sinkhole is skylight sir ma'am, window. So yan, so we're done here sa cave. So sabi naman ni Kuya,
kanina, kung hindi nyo narinig, 7 chambers daw itong Kalaw Cave. But the only 2 chambers are possible and allowed for tourism. Kasi daw, kung pinapreserve nila yung 3rd to 7 cave, medyo madilim na ngayong oras na to. The best time to come here is around 11 a.m. to 12 noon. Kasi nga syempre yung araw, kasi yung kung nakita nyo kanina yung natural light niya, doon nakatutok yung araw pagka mga ganong oras. Diba pag 12 noon, trick yung araw. Kaya yun yung the best time para maliwanag talaga and makita mo yung aninag ng araw, di ba? Kaya yun yung the best time. Pero okay na rin kasi today, at this time, hindi mainit. So yun lang ang Kalaw Cave. Mabilis lang naman siya. Parang mga 30 minutes lang or less pa nga pag mabilis kayo, pag hindi kayo masyado nagpipicture. Mabilis lang yung tour dito. So tapos, ulitin ko lang ulit, yung entrance fee, 100 for adult, 50 for student, and then for mga bata, parang 8 and below, libre na sila. Tapos, supposedly may helmet 20 pesos. Pero di ko alam ba't hindi na kami pina-helmet. Kasi hindi maulan. Tapos yung parking, kung may sakyan kayong 4 wheels, 45 pesos each. And then yung guide, yung fee ng guide ay voluntary lang. Wala namang fixed amount. Kayo na bahala magbigay kung magkano yung gusto ninyo. So, ayun lang. So, bababa na tayo ngayon dahil pahapon na. So, medyo madulas lang. Ingat kayo dito. Parang hindi nga ito advisable sa mga senior citizen kasi nga madulas. Unless yung senior ay fit talaga at kayang-kaya niya dito. O yan, may nadudulas. Ingat, ingat. So, isa pang picture tapos baba na tayo. Ito guys, yung river nila. Ilagay ko lang sa caption yung river nila. Yung pangalan ng river. Tignan nyo yung river, napakalinis Napakaganda. Tapos pwede kang mag-boat. 800 lang para doon sa mga bat daw. Kaso lang lumabas na yung mga bat kaya hindi na kami sasakay. Pero pag gusto niyo tumawid lang, 60 pesos daw yung balikan. Ito, may mga tourist na nagbangka kanina. Tingnan nyo guys, sobrang linis ng tubig. Zoom ko yung tubig. Ang ganda tingnan nyo. Ay, medyo po kita si... Ang linis ng water My God. Also portrait. I like it. Kung may time lang, magbabangka sana kami. Kaso lang, hapon na Ang ganda guys. Half lang. Ay nako. Ang ganda ng Cagayan. Let's go back here para mag-ano tayo. Hi, perfect. Let's go back here para tayo ay magbangka. Ay! Kami na yata ang last guest dun sa Kalaw Cave. So we're supposed to go to the church dun sa cathedral pero mukhang sunset na madilim na. So baka mag-mall na lang kami para makabili ng mga supplies for tomorrow kasi bukas pupunta na kami ng Kasiguran. And para mag-dinner na rin dun sa mall nila. Pakita ko yung mall sa inyo. Kung may kakaiba sa SM Tugigaraw or SM Cagayan. Let's go! So guys, pinush na namin yung church dahil bukas maaga kami aalis, alas 5 ng umaga going to Kasiguran. So we decided to push na lang ngayong gabi. Kahit madilim na, para makita lang natin tong church na to. Pakita ko yung church. Ayan. Ayan church, ang ganda Wow. Sana kung maliwanag, no? Kaso lang madilim na So that's the church. St. Peter and Paul. Sa tama ba? St. Peter and Paul Cathedral. Parang katulad sa Kalasyaw, love. St. Peter and Paul Cathedral. So ito palang church na to guys ay tinatag ng mga OP, Order of Priests. So kung familiar kayo sa mga Dominican, so kung sa USD kayo nag-aral, ayan, sa mga Order of Priests yun. Sila yung nagpatayo ng church na to noong 1767. So matagal na rin pala siya and ginawa siya using the funds from the faithful, from the Catholic people that time. And that's the largest church in Cagayan at that time. So syempre, feeling ko marami ng beses na siyang na-renovate because sobrang tagal na nun, di ba? Pero still, maganda pa rin siya. Sana, yan yata yung original structure niya. So sana pumunta sana kami doon sa Plaza Rizal. Kaso lang, madilim na pumunta na lang kami ng SM siguro, no? So magpipicture na kami dito sa sa Cathedral ng Tugigaraw.